Nagpadala lamang si Xianglong ng ilang mahuhusay na babaeng tagapaglingkod at mga tagasunod upang magsilbi kay Ming at ito mismo ang kanyang kahilingan. Dalawa lamang ang lalaking tagasunod, ang isa ay si Xiao Wazi at ang isa ay si Xiao Ruizi, kapwa matatalino at tapat na personal na tagapaglingkod. Ang dalawang ito ay naniniwalang si Ming ay incarnation ng Crown Prince kaya't ang kanilang pananalita at pagkilos ay katulad pa rin ng dati. Tinanong ni Xiao Ruizi si Ming kung ang lahat ba ay naaayon sa kanyang kagustuhan at kung may hindi siya nasisiyahan ay agad niya itong aayusin. Maputi si Xiao Ruizi at makisig ang kanyang itsura, may ekspresyong palaging nagnanais na mapasaya ang kanyang Panginoon. Sinabi ni Ming na katanggap-tanggap naman ang lahat. Natural na nais din ni Xiao Wazi na magpakita ng kanyang kakayahan at hindi tulad ni Xiao Ruizi siya ay maitim at payat ngunit masinop sa trabaho at tapat ang kalooban. Sinabi ni Xiao Wazi na nagpadala ang kanyang kamahalan ng 2 kilo ng Divine Dew noong nakaraang araw at ipinagtimpla niya ito ng tsaa at nagtanong kung nais ni Ming itong tikman. Sumagot si Ming na hindi na kailangan at ipinagkaloob na lamang ito sa kanila. Tuwang-tuwa sina Xiao Ruizi at Xiao Wazi at sunod-sunod na nagpasalamat. Ang Divine Dew ay isang napakagandang bagay at kapag ininom ay nagpapataas ng talento at naglilinis ng mga dumi sa katawan, isang bagay na hindi mabibili kahit gaano karaming ginto. Biglang may naalala si Ming at nagtanong kung hindi ba sila pupunta sa auction ngayong gabi at kung naroon na ang tao at ang tinutukoy niya ay natural na si Xianglong. Ang totoo ay naghahanda si Xianglong na pumunta sa auction ngayong gabi at dahil magkaugnay ang kanilang mga isipan ay natural na alam din ito ni Ming. Sinabi ni Xiao Ruizi na naihanda na ang sasakyan at nagtanong kung nais ni Ming na sumama. Tumango si Ming at sinabing dahil wala naman siyang ginagawa ay tawagin lamang siya nito pagdating ng oras. Sumagot ang dalawang tagapaglingkod ng pagsang-ayon at umalis na. Ang totoo ay umabot na si Ming sa ika-5 pag-ikot ng kanyang 9 Revolutions Golden Body, ngunit sa kanyang kakayahan bilang martial arts saint ay naniniwala siyang kaya niyang maabot ang ika-6 na pag-ikot. Ang ika-6 na pag-ikot ng Golden Body ay may malaking tulong sa kanyang pagsasanay, ngunit sa kanyang kasalukuyang kalagayan ay nangangailangan ito ng maraming pambihira at mahahalagang bagay upang may sigawa at umaasa siyang mabibili ang lahat ng ito sa auction. Sa kanyang pagtataya ay mayroon pa siyang mahigit 68 bilyong longevity coins at tiyak na sapat ito para sa kanyang mga gastusin. Ang ika-6 na pag-ikot ng Golden Body ay tinatawag na lesser completion ng Golden Body at ang ika-9 na pag-ikot ay ang greater completion, kaya napakahalaga ng pag-ikot na ito at napakataas ng mga kahingian nito. Sapat na ang likas na talento ni Ming at ang tanging kulang ay ang mga panlabas na tulong tulad ng ilang banal na materyales at immortal na gamot at kabilang dito ang undying immortal light, life spring water, at 5-element spirit embryo na pinakamahirap makuha at hindi mabibili ang mga ito sa Tianyuan. Makalipas ang mahigit 2 oras ay dumating si Xianglong at sinabing malapit nang magsimula ang auction at maaari na silang umalis. Tumango si Ming at magkasabay silang lumabas ng Human Emperor Palace at sumakay sa isang royal flying vessel patungo sa Royal Auction House. Sa daan ay sinabi ni Xianglong na si Ming ay may halos 70 bilyong longevity coins at mas mayaman pa ito kaysa sa isang Crown Prince. Sumagot si Ming na magkaiba ang kanilang kalagayan dahil ang Crown Prince ay maaaring gumamit ng resources ng libre, isang bagay na hindi mabibili ng pera. Tumango si Xianglong at sinabing totoo ito, ngunit sa hinaharap ay maaari na ring tamasahin ni Ming ang mga pribilehiyo ng Crown Prince. Nagtanong si Ming kung kulang ba ang pera nito. Sumagot si Xianglong na ang kanyang bibilhin ay napakamahal at tinataya niyang hindi bababa sa 8 bilyong Earth Emperor coins ang halaga nito at kasama ang iba pang mga bagay ay gagastos siya ng hindi bababa sa 30 bilyon sa pagkakataong ito, ngunit 20 bilyon lamang ang kanyang hawak, kaya maaaring mangailangan siyang humiram ng kaunting pera kay Ming. Ang halaga ng Earth Emperor coins ay katumbas ng longevity coins at halos isa sa isa ang palitan. Nagulat si Ming at nagtanong kung anong bagay ang nagkakahalaga ng 8 bilyon. Sumagot si Xianglong na ito ay sungay ng dragon at ang sungay ng dragon ay naglalaman ng buong esensya ng isang tunay na dragon at sa tulong nito ay mabilis na aangat ang kanyang Dragon God technique. Nang mabanggit ang sungay ng dragon ay agad na naalala ni Ming ang kanyang nakamit sa Dead Spirit Swamp at sa kanyang pag-alala ay nalaman din ito ni Xianglong at tumawa ito at sinabing napakaswerte ni Ming at nagtanong kung paano siya nakakuha ng napakaraming sungay ng dragon at sapat na ang 10 para sa kanya.
Nagulantang si Ming at sinabing hindi niya alam na napakahalaga pala ng sungay ng dragon at nagkakahalaga ito ng mahigit 10 bilyon bawat isa. Tumango si Shanglong at sinabing natural na ganoon ito dahil ang mga tunay na dragon ay isang napakahiwagang lahi at sinasabing kaya nilang pantayan ang tatlong divine clans at kung hindi lamang sila mababa ang profile ay malamang na sila na ang namumuno sa lahat ng lahi. Tuwang-tuwa si Ming at mayroon siyang 128 sungay ng dragon at kung magbibigay siya ng 10 kay Shanglong ay may natitira pa siyang 118 na nagkakahalaga ng halos 1,000 bilyong longevity coins. Sinabi ni Shanglong na kung hindi naman kailangan ni Ming ang mga sungay na ito ay mas mabuting ibenta na lamang ang mga ito sa auction at dahil napakarami ng mga ito ay tiyak na mas mataas ang magiging presyo nito. Nagtaka si Ming at sinabing kung mas marami ang dami ay dapat mas mababa ang presyo at nagtanong kung bakit ito magiging mas mataas. Ipinaliwanag ni Shanglong na para sa kanya ang sungay ng dragon ay ginagamit sa pagsasanay ngunit para sa iba ito ang pinakamahalagang materyales sa paggawa ng mga sandata, isang bagay na mahirap hanapin at may mga puwersang dalubhasa sa paggawa ng mga sandata na lubhang nangangailangan ng sungay ng dragon at malamang nalalahok sila sa auction na ito dahil ang ganitong kalaking auction ay isang beses lamang ginagawa sa bawat 3 taon at sadyang napakabihira. Habang nag-uusap ay nakarating na sila sa Royal Auction House ng Three Emperors Great World na matatagpuan sa timog ng Imperial Capital at may lawak na mahigit 10,000 ektarya at may napakalaking bulwagan na kayang tumanggap ng mahigit 10,000 tao para sa bidding. Sa loob nito ay may espesyal na VIP area at tanging ang mga mayayamang bisita lamang ang maaaring pumasok doon upang makipagbid para sa pinakamahalagang bagay. Ang katayuan ng Human Emperor Crown Prince ay sadyang napakataas at pagdating ni Ming ay direkta silang inihatid ng isang espesyal na lumilipad na silya patungo sa pinakamataas na antas ng VIP room. Ang VIP room na ito ay kayang tumanggap ng hindi hihigit sa 50 tao para sa bidding at nang dumating si Ming at Shanglong ay may mahigit 20 bisita na ang naghihintay sa loob ng maluwang at marangyang silid. Inilagay sila sa harapang bahagi at ang kanilang pagdating ay nakatawag pansin ng maraming tao sa likuran at marami sa kanila ang nakakakilala kay Shanglong at sunod-sunod na yumuko bilang paggalang at may ilan pang lumapit upang personal na bumati. Pagkaupo pa lamang nila ay kinawayan na ni Shanglong ang katabing attendant at magalang na nagtanong ang attendant kung ano ang kanyang maipaglilingkod. Sinabi ni Shanglong na mayroon siyang ilang sungay ng dragon na nais ipa-auction at ipinaayos niya ito. Nagtanong ang attendant kung maaari bang makita muna ang mga sungay ng dragon at ibinigay ni Ming ang isang storage ring na naglalaman ng mga ito at sinabing dalhin ito at tingnan at balikan siya pagkatapos upang sabihin ang tinatayang halaga nito. Tumango ang attendant at kinuha ang singsing at umalis. Hindi pa man nakakalipas ang kalahating oras ay bumalik na ito at sinabing ayon sa tagapamahala ay tunay na mga sungay ng dragon ang mga ito at kung isa sa ilalim sa bidding ay hindi bababa sa 70 bilyong Earth Emperor coins ang halaga ng bawat isa. Sinabi ni Ming na mayroon siyang 118 sungay ng dragon na sabay-sabay na ipapa-auction at ipinag-utos sa attendant na ihanda ang lahat. Nagulat ang attendant at sa buong buhay niyang pagtatrabaho ay hindi pa siya nakatanggap ng ganito kalaking transaksyon at agad siyang nagmamadaling umalis upang ihanda ito. Pag-alis ng attendant ay tumawa si Shanglong at nagtanong kung paano gagastusin ni Ming ang napakaraming perang ito at sumagot si Ming na napakadaling gumastos ng pera at hindi pa banggitin ng iba ay naglabas siya ng 6,000 bilyon para lamang sa paghahanap sa unintentional purgatory kaya ano ang halaga ng 1,000 bilyon. Nagdala ang isa pang attendant ng listahan ng auction at ang iba't ibang auction house ay may iba't ibang antas ng halaga ng mga bagay na inilalagay sa bidding. Ang mga bagay sa VIP room na ito ay pawang may pinakamababang halaga na 1 bilyong Earth Emperor coins. Binuksan ito ni Ming at tiningnan at sa auction na ito ay may kabuuang 63 bagay ang i-auction sa VIP room kabilang na ang kanyang mga sungay ng dragon. Bukod pa rito ay may 2 bagay na kanyang kailangan ang kabilang din sa mga ito at ito ay ang Life Spring Water at ang 5-element Spirit Embryo. Ang Life Spring Water ay isang banal na bukal na kapag ininom ay lubhang nagpapalakas ng puwersa ng buhay at ito ay ibinebenta sa pamamagitan ng patak. Sa pagkakataong ito ay may 3,000 patak ng Life Spring Water ang i-auction at ang panimulang presyo nito ay 60 bilyong Earth Emperor coins at sa ibang salita ay ang isang patak ng Life Spring Water ay nagkakahalaga ng 20 milyong longevity coins.
Kailangan ni Ming ang hindi bababa sa 2,000 patak para sa pagkakataong ito kaya dapat niyang makuha ang lahat ng 3,000 at ang huling presyo ng Light Spring Water ay malamang na hindi bababa sa 100 bilyon. Kung ikukumpara ay mas mahalaga ang 5-element spirit embryo na binubuo ng Metal Spirit Embryo, Wood Spirit Embryo, Water Spirit Embryo, Fire Spirit Embryo, at Earth Spirit Embryo at ang limang ito ay pinagsama upang mabuo ito. Kung ang 5-element spirit embryo ay makakaakyat pa ng isang antas ay maaari itong maging isang likas na 5 elements deity at sa sandaling ito ay isilang ay magkakaroon ito ng kakayahang hindi bababa sa 5th realm longevity at ang bilis ng pagsasanay ng isang 5 elements deity ay sadyang napakabilis at kaya nitong mabilis na maabot ang 9th realm longevity. Dahil dito ay napakamahal ng 5-element spirit embryo at ang panimulang presyo nito ay 100 bilyong longevity coins at ang huling presyo ay malamang na mas mataas pa at hindi bababa sa 300 bilyon. Bukod sa dalawang bagay na ito na kanyang napupusuan ay pawang mga mahahalagang bagay din ang iba ngunit maliban sa dalawa pang bagay ay wala na siyang interes sa mga ito. Ang dalawang bagay na ito ay isang naging batong mata at isang makulay na bato. Ang naging batong mata ay pag-aari ng isang 9th realm longevity na master ng Divine Eye Clan at ito ang kanyang ikatlong mata na may kakayahang makita ang lahat ng bagay at ang panimulang presyo nito ay 80 bilyong Earth Emperor coins. Ang makulay na bato naman ay hindi gaanong kamahalan at ang panimulang presyo nito ay 10 bilyong Earth Emperor coins at tinatawag itong Heavenly Heartstone. Pakiramdam ni Ming ay maaaring mapataas ng bagay na ito ang kakayahan ng kanyang Heavenly Heart bead kaya nagpasya siyang kung ang dalawang bagay na ito ay nasa angkop na presyo ay bibilhin niya ang mga ito. Sa panig naman ni Shanglong ay may ilang bagay din siyang napupusuan at ito ay isang set ng Divine Dragon Armor at isang True Dragon Halberd at ang panimulang presyo ng Divine Dragon Armor ay 8 bilyon at ang True Dragon Halberd ay 12 bilyon. Lumingon si Ming at sinabing hindi niya makukuha ang dalawang bagay na ito nang walang 30 bilyon at siya na ang mag-aabono ng perang ito. Sinabi ni Shanglong na may isa pa siyang bagay na pinag-iisipan at hindi niya alam kung sapat ang pera ni Ming. Nagtanong si Ming kung ano ito at sumagot si Shanglong na ito ay isang babae at itinuro ang huling bagay isang Divine Maiden. Tumingin si Ming at nakita niyang may isang babae ngang i-auction at ang panimulang presyo nito ay 18 bilyon. Hindi niya napigilan ng manlaki ang kanyang mga mata at sinabing ang isang babae ay nagkakahalaga ng 18 bilyon at nagtanong kung ito ba ay gawa sa low crystal. Sumagot si Shanglong na hindi siya ordinaryong babae at siya ay isang divine maiden na selyado mula pa noong sinaunang panahon. Nagtaka si Ming at nagtanong kung hindi siya tao at kinumpirma ito ni Shanglong at sinabing siya ay mula sa sinaunang divine clan at nakalimutan na niya ang kanyang mga nakaraang alaala. Kumunat ang noo ni Ming at sinabing nagkagusto pala si Shanglong sa Divine Maiden na ito. Ipinaliwanag ni Shanglong na nakita niya ito minsan kalahating taon na ang nakararaan at sa isang tingin pa lamang ay hindi na niya ito makalimutan. Bumuntong hininga si Ming at sinabing may karapatan naman ito ngunit 100 bilyon lamang ang kanyang ibibigay para sa babaeng ito at ang sobra ay si Shanglong na ang bahala. Tumawa si Shanglong at sinabing kung ganoon ay sapat na ang kanyang pera. Habang nag-uusap sila ay isang tao ang inilagay sa unang hanay at ang kanyang mukha ay kasinlinas ng jade at siya ay nakasuot ng marangyang damit makisig ang anyo at ang kanyang tindig ay malaya at hindi mapipigilan. Nang makita ang taong ito ay bahagyang nagbago ang mukha ni Shanglong at bahagyang nayanig ang kanyang kalooban. Agad na nalaman ni Ming na ang taong ito ay ang Crown Prince ng Earth Emperor si Zhou Wujiang na noon ay tinaguri ang unang henyo ng 3 emperador at isang 4th realm longevity na master. Ngumiti si Zhou Wujiang kay Shanglong at dahil hindi gaanong malayo ang kanilang mga upuan ay sinabi niyang nagkataon lamang na naroon din ang Human Emperor Crown Prince. Tumayo si Shanglong at yumuko at binati ang Earth Emperor Crown Prince. Magalang na sumagot si Zhou Wujiang at pinapunta ito at nagtanong kung ano ang nais nitong bilhin ngayon. Sumagot si Shanglong na tumitingin-tingin lamang siya at nagtanong kung anong mahalagang bagay naman ang nais bilhin ng Earth Emperor Crown Prince. Bumuntong hininga si Zhou Wujiang at sinabing kapos siya sa pera kamakailan at siya ay naparito upang magbenta ng mga bagay ngunit kung may makita siyang angkop ay maaari rin siyang bumili. Ang totoo ay hindi gaanong magkakilala si Shanglong at Zhou Wujiang ngunit bilang Crown Prince ng Earth Emperor at Crown Prince ng Human Emperor ay natural na ikinukumpara sila ng mga tao.
Sa edad ay mas matanda ng kaunti si Zhou Wujiang ngunit ang kanyang kakayahan at talento ay mas mataas kaysa kay Xianglong at lalo na ang kanyang kakayahan ay nasa 4th realm longevity na at maituturing siyang isang pambihirang henyo ng Three Emperors Great World. Nang makita si Zhou Wujiang ay hindi napigilan ni Ming na maisip na siya at si Jin Shanbai ay magkaibigan at ang taong ito ay anak ng Earth Emperor kaya ibig bang sabihin nito ay dapat siyang tawagin nitong tiyuhin. Sa pag-iisip na ito ay hindi niya napigilan ang mapangiti. Matalas ang paningin ni Zhou Wujiang at nang makita niyang may kakaibang ngiti si Ming ay nagtaka siya at nagtanong kung sino ito. Yumuko si Ming at ipinakilala ang sarili bilang ang tunay na katawan ng Human Emperor Crown Prince. Nagulat si Zhou Wujiang at nagtanong kung siya ang tunay na katawan ngunit sa kanyang pagtingin ay tila hindi ito ang kaso. Tapat na sumagot si Ming na siya ay nasa antas lamang ng martial arts saint at hindi pa nakakatuntong sa Dharma Heaven. Tumawa si Zhou Wujiang at sinabing ito ay kakaiba at hindi malaman kung ito ay paghanga o pangungutya. Ipinaliwanag ni Ming na siya ay nanirahan sa Tianyuan ng maraming taon at sumali sa Immortal Temple. Mahinahong sumagot si Zhou Wujiang na narinig na niya ang Immortal Temple. Sinabi ni Ming na ang kanyang senior brother sa sangay ng Tianyuan ay si Jin Shanbai at nagtanong kung narinig na ito ng Earth Emperor Crown Prince. Nang marinig ang pangalan ni Jin Shanbai ay bahagyang nagbago ang mukha ni Zhou Wujiang at nagtanong kung si Ming ay junior brother ni Jin Shanbai. Tumango si Ming at kinumpirma ito at sinabing kung pag-uusapan ay dapat ay may itinatawag ito sa kanya. Tila ayaw pag-usapan ni Zhou Wujiang ang bagay na ito dahil ang incarnation ng Earth Emperor ay isang napakataas na lihim kaya agad siyang nag-iba ng usapan at naging mas magalang ang kanyang tono at sinabing silang dalawa ay parehong Crown Prince at dapat ay magturingan bilang magkapatid. Sumang-ayon si Ming at sinabing tama ito at sinabi ni Zhou Wujiang na tatawagin na lamang niya itong kapatid na Xiang. Nagpatuloy sila sa ilang walang kabuluhang pag-uusap at hindi nagtagal ay halos puno na ang silid. Napansin ni Ming na kalahati ng mga bisita ay pawang longevity realm na master at malamang na marami sa kanila ay mula sa iba't ibang malalaking puwersa. Hindi nagtagal ay umakyat sa entablado ang tagapamahala na may maluwang na manggas at mahabang balabal at yumuko muna sa lahat bago magsalita. Sinabi niyang ang auction para sa mga mahal na bisita ay malapit nang magsimula at bago ito ay magkakaroon sila ng isang maliit na laro at ang 5 mananalo ay hindi na pagbabayarin ng anumang bayarin sa pagbili at pagbibenta ngayong araw. Nang marinig ng mga bisita ang magandang balitang ito ay natural na natuwa sila at sunod-sunod na nagpahayag ng pagsang-ayon. Ang maliit na laro ay napakasimple, maglalakad ang tagapamahala sa paligid na may dalang isang kahon na kahoy at bawat bisita ay kukuha ng isang bowlang bato mula rito. Ang mga bowlang bato ay espesyal na ginawa at kahit ang isang 9th realm longevity ay hindi kayang makita ang laman nito kaya pantay-pantay ang pagkakataon ng lahat. Dahil si Ming ay nasa harapang hanay ay isa siya sa mga unang nakakuha at walang pag-aatubili siyang kumuha ng isa. Kumuha rin sina Xianglong at Zhou Wujiang ng kani-kanilang bola at pansamantalang hinawakan ito. Hindi nagtagal ay nakakuha na ang lahat ng bola at sunod-sunod na pinisa ang mga ito. Nang mapisa ang bola ni Ming ay nakita niya ang isang maliit na papel na may nakasulat na libre at ito ay nangangahulugang isa siya sa 5 mapapalad. Hindi ganoon kaswerte sina Xianglong at Zhou Wujiang at ang kanilang mga bola ay may lamang puting papel. Pinakita ng tagapamahala ang mga nanalo at binati sila at napakaganda ng kalooban ni Ming dahil sa kanyang malaking gastusin ngayon ay makakatipid siya ng mahigit 100 bilyong longevity coins sa tulong ng papel na ito. Una ang kanyang 118 sungay ng dragon na ibebenta ay hindi na kailangang magbayad ng bayarin at pangalawa ang kanyang mga bibilhin na nagkakahalaga ng 100 bilyon ay hindi na rin mangangailangan ng karagdagang gastusin. Maging si Zhou Wujiang ay nainggit sa ganitong kabutihan at lihim siyang nagpadala ng telepathy kay Ming at sinabing sa kasamaang palad ay naibigay na niya ang kanyang mga bagay sa auction house kaya hindi na siya maaaring magpatulong dito ngunit kung may makita siyang nais bilhin ay hihilingin niya ang tulong nito, sa ganitong paraan ay makakatipid si Zhou Wujiang ng pera. Si Ming ay likas na palakaibigan at sinabing handa siyang sumunod sa anumang kahilingan nito. Nagsimula na ang auction at ang unang i-auction ay dapat na isang bagay na makakapukaw ng pansin kaya karaniwang napakataas ng halaga nito. Nang hilahin ng tagapamahala ang pulang tela ay isang napakagandang babae na walang anumang saplot ang tumayo sa entablado.
Nang makita ang babaeng ito ay maging ang puso ni Ming ay nayanig at hindi niya maiwasang aminin na kahit sinaluhubing siyan ay hindi makapapantay sa kanya, ngunit ang babae ay tila hindi tao at ang kanyang mga tainga ay bahagyang matulis at ang kanyang mga kuko ay bilog na parang perlas at sadyang napakaganda. Sa sandaling lumitaw ang babae ay naramdaman ni Ming ang pananabik ni Xianglong at alam niyang ang babaeng ito ang tinatawag na Divine Maiden. Nang lumitaw ang Divine Maiden ay lahat ng mga bisita ay nagpigil ng kanilang paghinga at nabighani sa kanya. Ngumiti ang tagapamahala at sinabing ito ay isang sinaunang Divine Maiden na natagpuan sa isang selyadong kristal na minahan sa kabundukan at walang nakakaalam kung ilang taon na siyang nabuhay. Ang tiyak ay siya ay isang sinaunang Divine Maiden, ngunit ang kanyang alaala ay tuluyan ng nabura kaya para siyang isang puting papel ngayon at ang sinumang bumili sa kanya ay magiging kanyang Panginoon. Ayon sa pagsusuri ay ang Divine Maiden na ito ay dalisay at walang bahid at kung siya ay makikipag-isa sa isang lalaki ay makakamit nito ang napakalaking pakinabang kaya ang panimulang presyo ay 18 bilyong Earth Emperor coins at ang bawat pagtaas ay hindi bababa sa 1 bilyon at inanyayahan ang mga bisita na magbid. Pagkasabi nito ay may isang tao mula sa karamihan ang nagtaas ng kanyang plaka at sinabi ng tagapamahala na may nagbid ng 18 bilyon. Nagtaas din si Zhou Wujiang ng kanyang plaka at nagbid ng 19 bilyon at hindi siya humiling ng tulong kay Ming at tila na hinuha niyang si Ming at Xianglong ay magbibid din. Isang babaeng may takip ang mukha sa ikatlong hanay ang nagtaas ng plaka at nagbid ng 20 bilyon at isang taong nakabalot ng maitim na balabal ang nagtaas ng plaka at nagbid ng 21 bilyon. Tumingin ang tagapamahala kay Zhou Wujiang na muling nagtaas ng plaka at nagtanong kung may mas mataas pa. Nagpatuloy ang babaeng may takip ang mukha at nagbid ng 23 bilyon at ang taong may maitim na balabal ay nagbid ng 24 na bilyon. Si Zhou Wujiang bilang Crown Prince ng Earth Emperor ay may kayamanang libu-libong bilyon at kaya niyang bayaran ito at mahinahon siyang nagtaas ng plaka sa ikatlong pagkakataon at nagbid ng 25 bilyon. Matapos ang ilang pag-ikot ay unang sumuko ang babaeng may takip ang mukha at sa huli ay sina Zhou Wujiang at ang taong may maitim na balabal na lamang ang nag-aagawan. May bahagyang tensyon ang ekspresyon ni Zhou Wujiang nang itaas niya ang kanyang plaka at nagbid ng 35 bilyon. Ang tagapamahala ay tuwang-tuwang sinabing mayroon ng 35 bilyon at pagkatapos ay itinuro ang bisita na nakaitim na nagbid ng 40 bilyon at ang presyo ng Divine Maiden ay dumb-double na at ito ay labis na hindi inaasahan. Sumama ang mukha ni Zhou Wujiang at marahang suminghal at tuluyan ng sumuko. Ang taong may maitim na balabal ay nakahinga ng maluwag at inakalang siya na ang mananalo, ngunit sa sandaling ito ay sa wakas ay kumilos si Ming at nagbid ng 41 bilyon. Mataman siyang tiningnan ng taong may maitim na balabal at ang kanyang mga matang nakatago sa ilalim ng balabal ay malamig at madilim at tiyak na hindi ito pag-aari ng tao. Natahimik siya sandali at nagbid ng 42 bilyon. Mahinahong nagtaas muli ng plaka si Ming at nagbid ng 45 bilyon at malinaw na nagulat ang taong may maitim na balabal sa biglaang malaking pagtaas ng presyo. Nagsimula ng magbilang ang tagapamahala at sa wakas ay nagpa siya ang taong may maitim na balabal na magpatuloy at nagbid ng 46 bilyon. Muling nagdagdag si Ming ng 20 bilyon at nagbid ng 48 bilyon at sa pagkakataong ito ay hindi na nakayanan ng taong may maitim na balabal at naghinala siyang si Ming ay isang tauhan ng auction house at kung gayon ay malaki ang kanyang magiging pagkatalo. Sa kanyang pangalawang pag-aalinlangan ay mabilis na lumipas ang pagkakataon at matapos ang tatlong bilang ay nakuha ni Ming ang unang mahalagang bagay, ang sinaunang Divine Maiden. Ang ekspresyon ni Xianglong ay medyo mapait at orihinal niyang inakala na 20 hanggang 30 bilyon lamang ang magagastos para sa Divine Maiden, ngunit hindi niya inaasahang aabot ito ng 48 bilyon. Sinabi ni Ming na 18 bilyon lamang ang kanyang handang ibigay para rito kaya ang natitirang 30 bilyon ay si Xianglong na ang bahala. Yumuko ang tagapamahala at binati si Ming bilang Human Emperor Crown Prince sa kanyang pagkapanalo sa unang mahalagang bagay at nang marinig ito ng taong may maitim na balabal ay agad na humina ang kanyang killing intent at napagtanto niyang hindi niya kayang kalabanin ang Human Emperor Crown Prince at labis siyang nanlumo at tuluyan ng binura ang kanyang nais na patayin at nakawin ang kayamanan. Bahagyang ngumiti si Ming at tumango bilang pagkilala. Ang mga sumunod na ilang bagay ay pawang magaganda ngunit walang interes si Ming sa mga ito. Dahil kailangan ni Xianglong na magbayad ng 300 bilyon ay napakabigat ng kanyang pasanin at hindi na siya ng ahas bumili ng kahit ano at nanonood na lamang.
Sa wakas ay lumitaw ang ikalabing isang mahalagang bagay at ito mismo ang Five-Element Spirit Embryo na kanyang nais. Nang hilahin ng pulang tela ay ang Five-Element Spirit Embryo ay kasinlaki lamang ng palad at mukha itong isang makulay na malaking itlog ng ibon at sa labas nito ay may 5 kulay na liwanag na umiikot at sadyang napakabanal. Sinabi ng tagapamahala na ito ay ang Five-Element Spirit Embryo na isinilang mula sa likas na 5 elemento ng langit at lupa at kung magkakaroon ng pagkakataon ay maaari itong maging isang Five Elements deity na may nakagigimbal na talento at madali nitong maaabot ang 9th realm longevity at ang panimulang presyo nito ay 100 bilyong Earth Emperor coins at ang bawat pagtaas ay hindi bababa sa 10 bilyon. Nagliwanag ang mga mata ni Zhou Wujiang at nagpadala ng telepathy kay Ming upang tanungin kung interesado ito. Ngumiti si Ming at sinabing sa kasamaang palad ay interesado nga siya sa bagay na ito. Mapait na ngumiti si Zhou Wujiang at sinabing wala siyang magagawa kundi ang umasa sa kanyang sarili. Si Ming ang unang nagbid ng 100 bilyon at sunod-sunod na nagtaas ang iba at hindi nagtagal ay umabot na ito ng 200 bilyon. Sa ganitong kataas na presyo ay may 4 pa ring nag-aagawan kabilang sina Zhou Wujiang, Ming at ang babaeng may takip ang mukha sa ikalawang hanay. Nagtaas ng malaki si Ming at nagbid ng 250 bilyon upang takutin ang mga kakumpetensya at gaya ng inaasahan ay ang babaeng may takip ang mukha at ang isa pa ay umatras na at tila alam nilang mahirap kalabanin ang Human Emperor Crown Prince. Si Zhou Wujiang ay tila determinado sa bagay na ito at walang pag-aatubiling nagbid ng 260 bilyon nang hindi man lamang nagtaas ng plaka at direktang sinabi ang kanyang presyo. Direktang sinabi ni Ming ang kanyang tinatayang presyo na 300 bilyon at talagang nagulat si Zhou Wujiang at matapos tingnan si Ming ng malalim ay dahan-daang nagbid ng 310 bilyon. Nakangiting nagbid si Ming ng 350 bilyon. Bahagyang nanigas ang katawan ni Zhou Wujiang at kahit siya ay Crown Prince ng Earth Emperor ay may kayamanan lamang siyang mahigit 1,000 bilyon at hindi niya ito maaaring gastusin ng walang ingat at kung magpapatuloy siya sa pakikipagkompetensya ay hindi niya matitiyak kung aabot ito ng 500 bilyon o 600 bilyon o mas mataas pa upang makuha ang Five-Element Spirit Embryo ngunit hindi pa rin siya sumuko at matapos manahimik ng ilang sandali ay nagbid siya ng 360 bilyon. Si Ming ay parang isang biglang yumaman at walang pakialam sa kung anuman at direktang nagbid ng 400 bilyon at ang Earth Emperor Crown Prince ay nahirapang huminga at ang kanyang mental na depensa ay agad na nawasak. Matapos ang 3 bilang ay nakuha na ni Ming ang Five-Element Spirit Embryo at ang lahat ng tao ay napatingin sa kanya dahil ang 400 bilyon ay isang napakalaking halaga at mahigit kalahati ng mga naroroon ay hindi kayang magbayad ng ganoong kalaking pera. Matapos makuha ang Five-Element Spirit Embryo ay nakaramdam si Ming ng matinding pagsisisi at ang presyo ay mas mataas ng 100 bilyon kaysa sa kanyang inaasahan at kung hindi lamang nakialam si Zhou Wujiang ay hindi niya na kailangang gumastos ng ganitong kalaking halaga. Sa mga sumunod na pag-ikot ng bidding ay hindi na siya lumahok hanggang sa lumitaw ang Heavenly Heartstone at nakuha niya ito sa halagang 14 na bilyon. Pagkalipas ng ilang pag-ikot ay nakuha naman niya ang Life Spring Water sa halagang 100 bilyon at sa puntong ito ay maliban sa naging batong mata ay wala na siyang ibang kailangan. Sa ngayon ay nakagastos na siya ng 562 bilyon ngunit ang huling bagay na i-auction ay wala sa listahan at hindi siya tiyak kung magbibid siya roon. Ang naging batong mata ay ang pangalawa sa huling lumitaw at hindi naman gaanong malaki ang kanyang pagnanais dito kaya nang makitang tumaas ang presyo ng 3 ulit ay sumuko na siya at dahil mayroon siyang Heavenly Eye Technique ay hindi naman talaga niya kailangan ito. Ang pangalawa sa huling auction ay ang kanyang 118 sungay ng dragon at nang ilagay ng tagapamahala ang mga tunay na sungay ng dragon sa entablado at ipahayag na mayroong 118 piraso ay nagulantang ang mga bisita at nang ipahayag ang panimulang presyo na 600 bilyon ay agad na nagbid ang isang matanda at 3 iba pa ang sumunod. Ang presyo ay patuloy na tumaas mula 660 bilyon 720 bilyon 840 bilyon hanggang 900 bilyon at sa wakas ay nakuha ito sa halagang 1,070 bilyon. Ang bumili ng mga sungay ng dragon na ito ay ang unang organisasyon sa paggawa ng mga sandata sa Three Emperors Great World ang Divine Weapon Sect na may katayuang katulad ng Treasure Tower sa Tianyuan at ang kanilang kita ay sadyang nakagigimbal at ang 1,000 bilyon ay hindi gaanong malaking halaga para sa kanila.
Kapag ang mga sungay ng dragon na nagkakahalaga ng mahigit 1,000 bilyon ay ginawang mga banal na sandata ay hindi na ito nagkakahalaga ng 1,000 bilyon kundi ng 10,000 bilyon o 20,000 bilyon at ang kita mula rito ay sadyang nakagigimbal. Ang auction ng mga sungay ng dragon ay maituturing na isang kasukdulan kaya mas lalong tumindi ang kuryosidad ng mga tao sa huling bagay. Nang hilahin ng tagapamahala ang pulang tela at ilantad ang kalahating piraso ng kalawanging sirang espada ay ang lahat ay nagpakita ng pagkadismaya at nagtanong kung niloloko sila ng auction house sa pamamagitan ng isang sirang espada. Sinabi ng iba na ito ay isang sirang espada nga at wala itong anumang espiritual na enerhiya o pagpatay at marahil ay isang ordinaryong espada lamang. Tila naramdaman ng tagapamahala ang damdamin ng mga bisita at mabilis na sinabing ang sirang espada na ito ay sadyang hindi simple at inanyayahan silang manood. Pagkasabi nito ay kumuha siya ng isang gintong bola mula sa kanyang dibdib at marahang hinampas ito ng sirang espada at napakadali nitong nahati sa dalawa. Nagulat ang isa at sinabing ito ay isang adamantine na bola na sinasabing isa sa pinakamatigas na bagay sa mundo at napakadali nitong nahati kaya ang espadang ito ay sadyang napakatalas. Ipinaliwanag ng tagapamahala na ang natatanging katangian ng espadang ito ay ang pagiging lubhang matalas nito at hanggang ngayon ay wala pa silang natatagpuang hindi nito kayang putulin. Nang marinig ito ay unti-unting tumango ang mga bisita at tila may kaunting interes na sila ngunit hindi pa ito sapat. Ang espadang ito ay walang pangalan at hindi alam ang pinagmulan at ang panimulang presyo nito ay 10 bilyon. Nang ipahayag ang panimulang presyo na 10 bilyon ay kumunat ang noo ng maraming bisita at malinaw na wala silang gaanong interes sa sirang espada. Nang malapit ng hindi mabili ang espada ay itinaas ni Ming ang kanyang plaka at nagbid ng 10 bilyon. Nagulat si Zhou Wujiang at tiningnan siya at matapos mag-isip ng nakayuko ay nagtaas din ng plaka at nagbid ng 12 bilyon. Nakaramdam si Ming ng pagkainis at matapos pumikit sandali ay nagtaas ng plaka at nagbid ng 20 bilyon at tiningnan si Zhou Wujiang na may ngiting hindi mabasa. Naramdaman ni Zhou Wujiang na may masamang mangyayari at natakot siyang kapag muli siyang nagtaas ay baka direktang sumuko si Ming at siya ay mapipilitang bumili ng sirang espada sa halagang mahigit 20 bilyon. Kaya ngumiti siya at nagkibit ng balikat kay Ming upang ipahiwatig na sumusuko na siya sa sirang espada. Sa ganitong paraan ay ang inaakalang huling mahalagang bagay ay nakuha ni Ming sa halagang 20 bilyon at sa kabuuan ay nakagastos siya ng 582 bilyon at may natitira siyang 488 bilyon at dahil sa kanyang nakuha ang papel na may libre ay hindi na niya kailangang magbayad ng anumang bayarin sa pagbili at pagbibenta at kasama ang kanyang dating 68 bilyon ay may kabuuang 556 na bilyon siya at natural na ang 30 bilyong utang ni Shang Long ay pinatawad na rin niya. Matapos ang auction at ang pag-aayos ng mga bagay at pera ay bumalik silang dalawa sa tahanan ng Crown Prince. Nakuha ni Shang Long ang Divine Maiden ngunit hindi siya nagmamadaling tingnan ito at sa halip ay sinabi kay Ming na sa tatlong pangunahing banal na materyales ay nakuha na nito ang 5-element spirit embryo at ang light spring water at ang tanging kulang ay ang undying immortal light na maaari niyang makuha. Hindi ito ikinagulat ni Ming dahil si Shang Long bilang Human Emperor Crown Prince ay natural na may kakayahang kumuha ng maraming resources at nagtanong siya kung ito ay nasa kabangyaman ng Human Emperor. Sumagot si Shang Long na ang kabangyaman ng Human Emperor ay may hindi mabilang na mga kayamanan at tiningnan niya ito kaninang umaga at natagpuan niyang mayroon itong undying immortal light ngunit ito ay sadyang napakahalaga at kung kukunin niya ito ay hindi na siya makakakuha ng kahit ano sa loob ng 3 taon. Nagtanong si Ming kung hindi ba siya makakakuha kung si Shang Long ang kukuha at sumagot si Shang Long na natural na magkasama sila ngunit kung magbabayad sila ng 60 bilyong Earth Emperor coins ay hindi ito makakaapekto sa hinaharap. Nagtanong si Ming kung sa palagay nito ay mas mabuting magbayad o hindi pumasok sa kabangyaman sa loob ng 3 taon at sumagot si Shang Long na natural na mas mabuting magbayad dahil kung ang undying immortal light ay mapupunta sa auction ay hindi ito bababa sa 3 hanggang 500 bilyon at ang halaga nito ay hindi mas mababa kaysa sa 5-element spirit embryo. Tumango si Ming at sinabing kung gayon ay siya na ang magbabayad at sa kasamaang palad ay walang 5-element spirit embryo sa loob kung hindi ay mas makakatipid pa sila. Sumagot si Shang Long na kahit walang 5-element spirit embryo ay ang natitirang 72 pantulong na gamot at 3 gabay na gamot ay makikita sa loob at hindi na kailangang magbayad ng kahit isang barya at ang halaga ng mga ito ay hindi bababa sa 7 hanggang 800 bilyon.
Hindi napigilan ni Ming na magtanong kung bilang Human Emperor Crown Prince ay maaari ba siyang kumuha ng walang limitasyon mula sa kabangyaman at sumagot si Xianglong na sa huli ay ang kabangyaman ng Human Emperor ay pag-aari ng pamilya at walang dahilan upang kumuha ng sobra at sapat na ang para sa kanyang pagsasanay at may limitasyon lamang sa ilang napakahalagang bagay na kailangang magbayad ng kaunting pera tulad ng Undying Immortal Light. Mabilis kumilos si Xianglong at hindi nagtagal ay nakuha na niya ang Undying Immortal Light at ang iba pang pantulong na gamot at gabay na gamot at natural na ang 60 bilyong ibinayad ay si Ming pa rin ang sumagot dahil kumpara kay Ming ay mas kapos si Xianglong at ang mga gastusang ito ay tanging si Ming lamang ang maaaring sumagot. Nang makumpleto ang mga mahahalagang materyales ay hindi na nag-aksaya ng panahon si Ming at agad na sinimulan ang pagsasanay para sa ika-6 na pag-ikot ng Golden Body na isang mahalagang yugto sa 9 Revolutions Golden Body at kapag nagtagumpay ay makakamit niya ang lesser completion ng Golden Body at magkakaroon siya ng dalawang likas na kakayahan ng katawan, ang Golden Bell Cover at Iron Cloth Shirt. Ang mga likas na kakayahan ng katawan ay sadyang napakabihira sa mundo at ang Golden Bell Cover at Iron Cloth Shirt ay dalawa sa pinakamalakas sa mga ito. Kapag ginamit ang Golden Bell Cover ay kaya nitong harangin ang lahat ng atake ng kalaban maging ito man ay kakayahan mahika, espada, sibat at lahat ay mapipigilan sa labas ngunit kapag ang lakas ng atake ng kalaban ay lumampas sa depensa ng Golden Bell Cover ay wala na itong magagawa. Kung ikukumpara ay iba ang epekto ng Iron Cloth Shirt, ang Golden Bell Cover ay ganap na humaharang sa lahat ng atake na mas mababa sa kanyang limitasyon samantalang ang Iron Cloth Shirt ay kayang bawasan ng kalahati ang lakas ng atake ng kalaban. Kapag pinagsama ang Golden Bell Cover at Iron Cloth Shirt ay kahit ang kalaban ay mas malakas ng ilang ulit kaysa kay Ming ay hindi siya nito masasaktan at ito mismo ang dahilan kung bakit ang ika-6 na pag-ikot ng Golden Body ay tinatawag na lesser completion ng Golden Body at natural na pagkatapos ng ika-9 na pag-ikot ay ang greater completion ng Golden Body kung saan makakamit ni Ming ang mas malalakas na kakayahan ng katawan na ang kapangyarihan ay malayong mas mataas kaysa sa Golden Bell Cover at Iron Cloth Shirt. Nang handa na ang lahat ng materyales ay nagsimula ng magsara si Ming upang magsanay at para dito ay espesyal na nagdala si Xianglong ng mga malalakas na tagapagbantay sa labas ng pinto upang hindi siya maabala ng sinuman. Sa loob ng silid ng pagsasanay ay nag-ukit si Ming ng mga formation sa sahig at nagtayo ng isang malaking formation na makakatulong sa kanya upang makumpleto ang lesser completion ng Golden Body at ito ay isang kinakailangang hakbang at bago ito ay hindi pa niya ito ginawa sa kanyang pagsasanay ng 9 Revolutions Golden Body at mula rito ay makikitang ang ika-6 na pag-ikot ng Golden Body ay sadyang napakahalaga at ganap na naiiba sa mga nauna. Matapos itayo ang formation ay inilagay niya ang 3 banal na materyales at ang iba pang pantulong na gamot at gabay na gamot sa gilid ng formation at pagkatapos ay pinaandar ang malaking formation at mula rito ay nagliyab ang gininto ang apoy at sa ilalim ng pag-iihaw ng apoy ay natunaw ang 3 banal na materyales at naging makulay na liwanag at sa gabay ng formation ay unti-unting nagtipon kay Ming at kasabay nito ay ang mga asensya ng ibang mga gamot ay kinuha rin at kasama ang mga natunaw na banal na materyales ay bumuo ito ng isang patong na parang gintong armor na mahigpit na bomb-alot kay Ming. Sa sandaling ito ay si Ming ay parang isang gintong tao at nakaupo ng hindi gumagalaw at ang napakaraming longevity coin sa loob ng formation ay naglabas ng malakas na puwersa at sa ilalim ng tumpak na kontrol ng formation ay kumilos ito sa gintong armor at ang ibabaw nito ay nagsimulang mag-ukit ng napakasalimuot na mga guhit at bumuo ng mga formation at ang dalawang nabubuong ito ay dalawang malakas na banal na formation, ang isa ay ang Golden Bell Cover Formation at ang isa ay ang Iron Cloth Shirt Formation. Ang proseso ng pag-ukit ay sadyang napakabagal at ito ay sa kabila ng pagkakaroon ni Ming ng 8-element calculation formation at kung ibang tao ay mas lalong mabagal pa. Mabilis na lumipas ang 3 araw at ang formation ay halos kumpleto na at makalipas ang 7 araw ay sa wakas ay natapos din ito ngunit ang malaking formation ay patuloy na gumana ng buong lakas at ang dalawang banal na formation ay nagsimulang magsama at sa ganitong paraan ay ang dalawang kakayahan ay ganap na magkakasama at magbubunga ng mas mahusay na epekto. Makalipas ang 2 araw sa ika-9 na araw ay ang pinagsamang banal na formation ay naglabas ng isang banal na liwanag at biglang naglaho sa loob ng gintong armor at kasabay nito ay biglang lumiit ang gintong armor at nagtago sa loob ng katawan ni Ming.
Sa sumunod na sandali ay nagmulat si Ming ng kanyang mga mata at tila wala siyang pagbabago ngunit sa kanyang puso ay may isang nakatagong banal na formation at sa kanyang pag-iisip ay biglang lumitaw sa kanyang katawan ang isang ginintoang liwanag at isang maitim na liwanag at ang ginintoang liwanag ay hugis bola na sadyang bumabalot kay Ming at sa ibabaw nito ay may mga dilaw at pulang simbolo na patuloy na kumikislap at gumagalaw at sadyang napakahiwaga.